seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and will forgive their sins. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My ears and my heart will always be there. Beloved brothers and sisters, this is the Word of God. Thanks be to God. Let us pray. In the name of God, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O God, Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, and let your will be done. In this place that you have been established through your Son, Jesus Christ, whom you sent to us to fulfill your divine will, O Lord God, from the beginning, O God, of this creation for the glory of your holy name. As we gathered in the name of Jesus Christ and with the Holy Spirit, we ask once again, O Lord God, to anoint our heart, mind, soul, and spirit, so that every words whom you have been prepared to be proclaimed, O Lord God, at our spiritual food, O God, Lord, will be received, that will give life to all of us and to all the brothers and sisters whom you have been chosen also to hear through the live streaming of this gospel healing and deliverance. I ask your divine anointing be unto me, O God, as a servant of your words, Lord, na pinagkatiwalaan mo pang ihatid ang mga salita mo sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat puso. Pagpalain niyo po ang bawat pakikinig. Pagpalain mo po ang bawat kaisipan. Higit sa lahat, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming spirito sa gabi ito. Ito po ang aming samot na langin. Declaring our faith, O God, the victory as we believe, Jesus, you are the Amen of God for His divine glory. Amen. Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. And our gospel healing, brothers and sisters, the deliverance from the Word of God written by St. John, chapter 7, verse 1 to, tanong ko yung brother kanina, lakto pa pala. Okay, what it says, brothers and sisters in Christ, after this, Jesus went around Galilee. He would not go around in Judea because the Jews wanted to kill him. Now, the Jewish feast of the tent was at hand. Verse 10. But after his brothers had gone to the festival, he went also up, not publicly, but in secret. Tago pa, no? Tago. Punta tayo sa 25. 25. Some of the people of Jerusalem said, "Is this not the man they want to kill? And here he is speaking freely, and they don't say a word to him. Can it be that the rulers knows that this is really the Christ? Yet we know where this man comes from. But when Christ appears, no one will know where he comes from." So Jesus announced in a loud voice in the temple court where he was teaching, "You say that you know me and know where I come from. I have not come of myself. I was sent by the one who is true, and you don't know him. I know him, for I come from him, and he sent me."
Tama ba yun? Hanggang 30 lang? 30. They would have arrested from him, but no one laid hands on him because his time has not yet come. Beloved brothers and sisters, the holy gospel of our salvation according to the word of Christ. Praise Praise you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Amen. At tatawagin ko naman po si brother para basahin sa Tagalog. Napakinggan natin upang ito po ay patuloy natin pagsaluhan bilang tanda po na sinasabi po ng salita ng Diyos sa Biblia that man does not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen? Amen. It is truly important to every believer, brothers and sisters in Christ, to hear and to receive the word of God because the word of God is God. And it is the spiritual presence of God that will empower into our life, brothers and sisters in Christ. Amen? So that we Amen. could walk and work for His divine glory. As I believe that we are chosen by God and we are created according to His image and likeness for a divine purpose. At nagpapasalamat din po ako, brothers and sisters in Christ, sa kasister natin na dumating. May sister, ang pangalan niya ay Jasmine. What a nice name. Jasmine. Welcome po, my dear sister. Ayan. Welcome po, my sister Jasmine from sa Las Vegas. Okay, purihin natin si Lord. To God be the glory. Because God sent to us to join si Sister Jasmine. Ayan. Salamat sa Panginoon. Talagang ang Diyos po talaga mapagmahal, ano? Amen. Kasi alam niya yung mga dadalhin niya para makasama natin, no? Amen po ba? Sapagkat tulad nga po ng first reading, mapapansin niyo po, sabi po ng ating kapatid sa pagbasa at sa kanyang pagbibigay ng kapahayagan, minsan sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. But ang totoo, hindi. Kaya madalas sinusubukan because they are saying that they know God. In real life, ganyan din po, even in other days, in our days. Marami nagsasabing Kristiyano, kilala mo Diyos, I know God. Kaya madalas sinusubukan po tayo minsan para malaman talaga natin kung gaano natin kilala ang Diyos. Kasi pag dumarating po sa time po, brothers and sisters, na sinusubok din po tayo, no? Doon natin talaga na-recognize, brothers and sisters in Christ, of our faith to God. Because nag-pray tayo, Lord, Lord, bakit ganito? Lord, ano po ito, di ba? Pag dumarating tayo sa ganung sitwasyon. But anyway, as far as the gospel, brothers and sisters, is concerned, ay mapapansin natin dito, mga kapatid, sa pananampalataya, kung paano po ipinapahayag ng ating Panginoon sa gospel natin, no? Nakilala niya ang nagsugo sa kanya. Jesus knows the one who sent him. Why? Because He said, He is with me. Amen? Kilala ng Panginoon ang nagsugo sa kanya sapagkat sinasabi niya, si God ay nasa kanya. Amen po ba? Ganyan din po yan sa kamakatotohanan ng pananampalataya na dapat ma-open po sa ating buhay. Buhay bilang isang Kristiyano. Yung pagkilala natin sa Diyos, brothers and sisters in Christ, dapat po bukas sa katotohanan that you are proving the truth. Pinatutuhanan mo yung katotohanan na yan. Amen? Ina-assure mo yung katotohanan na yan. Na alin po? Na siya ay nasa sayo. Amen. Amen po. Kasi marami nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Yes, kilala mo ang Diyos. Asa ng Diyos? Nasa langit eh. Amen ba? Nandyan lang. Everywhere. Nandyan lang. Nakakalungkot no? Bakit po? Kasi there is something that we don't really understand, brothers and sisters in Christ.
that the real purpose of faith to God is to acknowledge that He is present alive in our life. Same thing of what the gospel that we have. Ang sabi po rito ng gospel, brothers and sisters, nung dumating po kasi yung feast po ng tent ng mga Jewish people o ng mga Hudyo nung time na yon, ng mga kapatid sa panang, actually may laktaw no? Sa verse 22, maganda yun sa mga sumunod ng mga verses. Kasi nung time na yon, ang even the family of Jesus Christ, sinasabi niya po sa mga sunod mga verses, ba't nandito ka? Ba't hindi ka pumunta doon sa piyesta? Pupunta ka para magpakilala ka sa kanila. Malaman nila kung sino ka at kung ano yung mga ginagawa mo. Sabi ng mga family, dito po sa mga sumunod na mga verses. But sabi ni Kristo, no? Kayo na lang. Punta na lang kayo kasi hindi ko pa naman panahon yun Sabi ng Panginoon. Kaya nung pumunta ang mga pamilya niya, sabi po ng sumunod, pumunta siya. Patago. Bakit kaya patago? Gusto kasi siyang patayin. Gusto siyang patayin. Hindi pa niya Ano oras pa? patayin. Hindi pa niya oras yung patayin O ano pa? Bakit patago? Para hindi siya makita. Tama, di ba? Amen. But this is the truth, brothers and sisters in Christ. Nung ang Panginoon ay naruroon na, brothers and sisters in Christ, nagproklama siya sa templo. He proclaimed the good news. He shared the word of God. Kaya ang sabi po doon, brothers and sisters in Christ, pansinin natin yung verse na ito na napakahalaga po sa atin, brothers and sisters. Noong sinabi po yon, brothers and sisters, no, ng mga naruroon na mga Jew, hindi ba kilala natin to? Amen po ba? Kilala natin siya. Alam natin kung taga saan siya. Hello? Anong ibig sabihin ng brothers and sisters in Christ? Kilala nila si Kristo dahil alam nila taga roon yun sa kanila. Ikaw, kilala mo ba yung taga roon sa inyo? Kapitbahay niyo, kabarangay niyo, kabali niyo? Kilala niyo, di ba? Amen po. Pero yung pagkilala niyo, brothers and sisters in Christ, hindi pa ganoon kalalim. Especially, brothers and sisters in Christ, hindi mo talaga siya kasama in every day of your life. Minsan nga, kahit nga minsan mag-asawa, may pagkakataon na hindi mo lubusang kilala yung asawa mo. Amen? Ganun ho yun. Now, kung papansinin natin, ang sabi ng ating Panginoon, ito ang sinasabi ng Panginoon, brothers and sisters in Christ. Siya po'y pasigaw pa no? In a loud voice. Sabi po rito, no, sinabi niya po sa templo sa kanyang pagtuturo, you say that you know me and know where I come from. Sabi po ng Panginoon sa mga tao na naruroon. Amen po ba? Yeah. O yung sabi po nila. Pero there is something that they don't really understand, brothers and sisters, ng pagkilala kay Kristo. Ano po yung hindi nila naunawaan sa pagkilala ng Kristo, nila kay Kristo? Yung familiarization. Hindi po ba? Siyempre, pagka familiar na sa'yo, parang okay na lang sa'yo, no? Hindi po ba? Pag bago-bago yung pare sa simbahan, naalala ko yung mga panahon yun, no? Kwento rin ng mga pare, pati yung ating dating spiritual director na si Father Ding, di po ba? Madalas kami nagsishare po Minsan, nakakatuwa siya mag-share Kasi pag nalilipat siya sa isang simbahan, sa isang parokya, talagang mga tao, yung ba yung pumalit kay Father? No? Oh, yun si Father. Talagang, Father, talagang panilawan kami, Father, gusto mo ng coffee? Father, ganito, di ba? Will entertain daw talaga siya. Okay naman din sa kanya. No? Pagkatapos ng isang buwan, dadaanan mo rin si Father, Father! Wala nang kape. Wala nang ganun. Bakit? Pamilyar na Amen? Ganyan din po yan. In real life. Sa totoo lang.
Pagka bago ang kakilala mo, talaga naman, very sweet ka. Hindi ba? Pag bago ang kakilala mo, very sweet ka sa kanya, o siya naman, very sweet naman sa'yo. Hindi mo pagtagal-tagal. No? Parang wala na, ordinary na lang. Wala na. Ang pinakamaganda pa niyan, na hindi po talaga maganda, ichichismis ka na. Bakit? Kilala ko yan. Iba kasi ang pagkakilala eh. Kilala ko yan. Nung 1967, talaga ka ano na. Nung 19 ganito, barkada ko yan, kilala ko yan, kasama ko yan. Naku, maniwala ka. Sinungaling yan. Totoo yan. Totoo ba yan? Po, kasi Siguro naranasan din natin kasi hindi, no? Kaya totoo eh. Ibig Nangyari sabihin, po. yan ang istorya. Sa gospel natin na ito, mga kapatid, sa pananampalataya, even though the people of God, the descendant of Abraham, they know that there is Christ is coming. Sabi nila, pero mayroong Kristo darating. Siya na ba yung Kristo? Yun ang tanong nila eh. Siya na ba yung Kristo? So they know that there is Christ that will come. Amen pa? But they don't recognize Jesus Christ, brothers and sisters. Kasi nga po, yung pagdating ng Kristo, dumating po siya in human flesh. May pamilyang tinanggal. Amen? At alam nila kung saan nakatira. Alam nila na karpintero. Alam nila na anak ni Maria. Hindi po ba? Ayan. At maaring alam din nila na minsan lang magpalit ng damit kasi nga po walang labahan minsan, nagjo-joy, hindi po ba? Alam nila, brothers and sisters in Christ, but every word that comes from the mouth of Jesus Christ, they amazed. Nagugulat sila. Saan nang galing ang kanyang mga sinasabi? Amen? Saan siya nakakakuha ng kapangyarihan? Bakit ang bulag nakakita? Bakit ang pilay nakalakad? Bakit ang may mga sakit gumaling? Nagtatanong sila. Even the Pharisees, the teachers of the law, the religious leader nung time na iyon, nagtatanong din sa kanya. If you remember Nicodemus, one of the teachers of the law came to Jesus Christ at night. Tinatanong niya, sabi niya, teacher, rabbi, alam ko, nanggaling ka sa Diyos eh. Kasi yung mga ginagawa mo is not an ordinary. Hindi pang karaniwan niya. Sabi niya, yung gawain mo eh, malahimala eh. May kapangyarihan na iiba. Kung hindi ka nang galing doon sa Diyos talaga. So hindi po niya naintindihan, brothers and sisters in Christ. Kasi yung pagdating ng Kristo, ang kanilang expectation, makikita nilang bababa mula sa langit. Hindi po ba? Pero yung pagkakakilala nila kay Kristo, brothers and sisters in Christ, hindi nakaugnay doon sa what is written and the proclamation of the prophet. Ganon din po ang mga Pharisees, yung mga teachers, yung mga religious leader on that time. They know, they believe, they proclaim, they teach the commandments of God's law. Amen? As a word of God, memorize nila yon. Tinuturo nila eh. Amen? Pinasusunod nga nila yon eh. Pag hindi sumunod, patay. Di ba? Pero ito ang tanong, bakit hindi nila naintindihan ang bawat salita ni Kristo? Sa inyong palagay, bakit? Ayaw nilang intindihin eh. Ha? Ayaw intindihin. Wala pang espiritu. Iyon ang sinasabi ni sister. Because they are spiritually dead. Hello? Yung pag sinabing spiritually dead, hindi pa nila maiintindihan yung spiritual purpose ng sinasabi ni Kristo.
yung mga ginagawa ni Kristo. Sa buhay ng tao, sa buhay natin ngayon, sa buhay ng mananampalataya, yan ang isang bagay, brothers and sisters in Christ, na nagiging sanhi kung bakit po ang buhay pananampalatayang Kristiyano natin nung mga nakaraang mga panahon na hindi pa tayo nabubuksan ng salita ng Diyos. Bagamat naniniwala tayo that every proclamation of the Holy Word, Gospel is God's Word. Alam niyo yun? Pupunta ka sa simbahan, makikinig ka ng Gospel. Naniniwala ka, salita ng Diyos yun. At naniniwala ka rin sinasabi ng pare o ng pastor na, ito'y God because the Word is God. Narinig natin yun, sinasabi natin yun. Pero ito ang katotohanan. Paano tayo lumalakad sa katotohanan? How could we work if we don't really understand? Paano tayo gagawa, lalakad sa isang makatotohanan? Kaya nga maraming Kristiyano, fake news. Di ba? Fake news. Maraming Kristiyano, fake news. Brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Even the teachers of the Lord, the religious leader ng time ni Kristo, ano sabi ng Panginoon sa kanila? You hypocrites. Mga hipokrito kayo. Mga bifer kayo. Mga ulupong kayo. Amen po ba? Amen. Yeah. Kasi, yung pagpapahayag ng ating Panginoon, brothers and sisters, nung panahon niya, hanggang sa panahon ngayon, brothers and sisters in Christ, ay isang tanda. It is a true sign that the Spirit of God is really alive. Amen? It is really present in our midst. Because we know and we accept as what the Scripture says. Na sinasabi po yan from the beginning, simula na pa, naroon ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Amen. Nothing has been made without the Word of God, and all things was created through Him and for Him. That in Him there is life. And that life is the life of our life. Amen. Yung buhay niya, liwanag ng buhay natin. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog dun eh. Pero anong buhay meron tayo? Hello? Buhay. Alam mo, galing tayo si sister. Tama ka sister, buhay-buhay. Buhay-buhay. Kaya minsan ang buhay natin, minsan ng buhay-buhay. Buhay-buhay ng pagkukunwari. Buhay-buhay na minsan tama, minsan mali. Amen? Ang masaklap na nun, minsan, yung buhay natin, brothers and sisters, under confusion. Hindi ba? Ano yon? Nakukumpis tayo, tama ba ang buhay ko? Tama ba ginagawa ko? Amen po ba? Natatanong din natin minsan sarili natin yan eh. Di po ba? Kung tama nga ba yung buhay mo, tama ba yung ginagawa mo, tama yung ginagalawan mo, brothers and sisters in Christ. Kaya, kung papansinin natin na sinasabi po ng ating Panginoon, na kilala niya, ito yung gospel. Kilala niya ang nagsugo sa kanya sapagkat nasa sa kanya. Amen. Amen. Ganon din po yan. Sa panahon natin ngayon, sa pagkikinig ng salita ng Diyos, kailangan natin maintindihan. Don't focus on that man. Focus the word that he proclaimed. Kasi kung focus tayo sa tao na nagsasalita, ang totoo nun, hindi mo rin sigurado kung totoo nga yung pagkatao nun eh. Kasi meron huling-huli, yung pala, bakle. Oo naman. Diba? Diba? Napakaraming feeling holy.
And then, malalaman mo, bakleto pala. Sad, di ba? Oh. So, hindi pala totoo. Amen? But the most important things, because the reason why you are there is to hear what is the message of God's Word that would empower into your life as a spirit, brothers and sisters from God. Yun ang importante nun eh. Ano ba yung salita na ito, sinasabi ng taong ito? Ganyan po nangyari sa kanila. Teka, kilala natin yan taga roon yan, taga dito lang yan. Di ba? Pero yung sinasabi niya parang, ito na ba? Ito na ba talaga yung Kristo? Kasi iba yung sinasabi nito, ito na ba yung Kristo? Kasi pag dumating yung Kristo, ayun po, anong magyayari? Pag dumating kay Kristo, may tsura ng Kristo. Hindi ba? Hello? Kaya pansinin natin, ang banal na kapahigang ito sa ating panahon ngayon, sa ating pagtitipon ngayon, brothers and sisters in Christ, kilala niyo po ba ang Diyos? Truly ba? Totoo ba? Kilala niyo ang Diyos? Yes, brother. Hello? Yes, kasi nandito tayo. Ha? Nandito kasi kami kakilala namin ang Diyos. Tama ka. Amen? Kasi nandito tayo. Alam mo kung bakit nandito po tayo? Kilala namin si Jesus. Ha? Kilala po namin ang Panginoon. Kasi wala tayo roon. Sister talaga mo. Amen. Kasi ito yung tanong ng Panginoon. Ito yung tanong. Puntahan niyo po ang isang bahagi po na susulat sa Biblia, sa Gospel ni Matthew. Sa Matthew chapter 16 po, mayroon tayong mababasa. Okay. Nabasa niyo na, Hindi pa. Matthew chapter 16 po, verse 13 to the following verses. Okay. Basahin natin yung isang bahagi na nasusulat. Okay. Gusto mo basahin, mga kong kapatid? Sige po. Matthew chapter 16, verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Well, they replied, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, or one of the other prophets." Sige pa po. Then he asked them, "But who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Amen. Amen. Sino sumagot? Simon Peter. Si Simon Peter. The other disciples, tinanong, anong sinabi ng mga tao? Siya daw ay propeta. Amen? Si Juan. Si Elijah, siya daw si Jeremiah. Pero, hindi natapos ang tanong ni Kristo, remember? Hindi doon natapos. Ang itinanong niya, yung mismong mga alagad niya, kayo, sino naman ako? Amen po ba? Hello? Amen. Kayo, kung si Kristo, ayon sa kanyang salita, remember that the Word of God is alive. It is present. Amen? Ang Word of God noon, ang the present, hanggang sa panahon, yun pa rin yun. Itong pinag-uusapan natin 2,000 years ago na to. The same gospel. Ito ba? Okay. Yung mga bumasa nito, ng mga before 2,000 years, patay na. Hindi ba? Yung mga bumasa dito, yung mga nagpaliwanag dito, matagal na panahon, 2,000 years o mga 1,000 years ago, patay na. But still, ito pa rin ang binabasa. Because He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Is the truth. Di po ba, brothers and sisters in Christ? So yun yung tanong niya sa atin ngayon. Sino ba siya sa inyo? Sino ba si Kristo sa inyo? He is my Lord and my Savior, the truth. And my life. Hello? Amen. Sabi ni sister, He is the, ano? The truth.
He is my life. My He is life. my truth. The truth. And He is my Lord and my Savior. He is my holiness. He is my righteousness. Maraming brother. Marami. But sa sobrang dami, walang sumisentro doon na word. He is the Amen. He is Amen! See? great Amen. Ito lang. Siya ang dakilang amen ng Diyos. He is the great amen of God. Amen. Hello. Amen. In the book of Revelation, madalas natin dinadaanan yun eh. Naalala niyo po yan? Book of Revelation, chapter 3 or chapter 1? Chapter 3, verse 14. Puntahan niyo po yan. Chapter 3:14. Oh, sige po, chapter 3, verse 14. Sige po, buksan natin. Ano siya nasabi? These are the words of Amen. This is the word of the Amen. The faithful, And true witness. the true witness, the ruler of all God's creation. This is the word of the Amen. Ito ang salita na ang pangalan ay Amen. Amen. Maliwanag po ba yun? Ang matapat at tunay na saksi na siya pinagmula ng lahat ng nilikha ng Diyos. Sino yon? Si Christ. Yung Word who is with God in the beginning. That everything was created through Him and for Him. That in Him there is life. Na siyang ilaw ng ating buhay. Tanong, sino ang tumanggap? Tayo. Salamat po. Gagaling kami mo na. Palibasa talaga marunong na talaga. Mabilis sumagot eh. Amen? Puntahan natin yung Revelation chapter 2 verse 17. Tira natin sa inyong mga Biblia. Opo. 2:17. Tira natin. Sige po. Okay. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give some of the manna that has been hidden away in heaven. And I will give it to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it. See? Anong sinasabi? Wala makakaalam maliban sa tatanggap. Sino ang tatanggap? Brothers and sisters, yung mga nakikinig ng kanyang salita at nagiging victorious. Amen? Kasi marami nakikinig na Kristiyano but defeated Christian. Yeah. Alam niyo ba yan? Isa na ako doon sa lumang buhay. Ang alam ko, kayo rin. Sa lumang buhay. Amen? Amen. Minsan nga, kapapakinig lang natin ng sermon. Kapapakinig lang natin ng sermon. Paglabas natin sa simbahan o sa church tayo nang galing, disig na naman tayo ng demonyo. Amen po? Iba na naman ang nasa isip mo, iba naman ang sinasabi ng bibig natin, o iba naman ang nakikita natin ng mga mata na binibigyan natin ng negatibo na conclusion. Hindi ba? Yes, brothers and sisters in Christ. Kaya nga yung pakikinig, mahalaga ito sa atin. Amen po ba? Amen? Kasi po, yung pakikinig po, kapatid, diyan nagsisimula na mamold ang iyong pananampalataya because faith comes from hearing the Word of God. So masusi. Bakit po? The Word as a message that was given to us is an advance. Advance po yan eh. Bakit po? God knows, alam ng Diyos, meron tayong makakatagpo na kaaway sa daan. Eh, di ba? Hello? Yes. May mga pangyayari na ganito. Ito ang sermon.
Be humble. Amen? Magpakumbaba kayo. Sapagkat ang nagpapakumbaba ay itataas. At ang nagpapakataas, ibababa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kailangan pala magpakumbaba ako para itaas ako ni Lord. Bago magbukas ng gate ng bahay, no? Nakita yung kapitbahay. O, tingnan mo naman to. Buisit talaga to. Sira na agad. Hindi ba? O kaya minsan yung sariling asawa, o bakit kayo pa nagsimba ako? Ikaw di ka nagsisimba, kala mo, hanggang ngayon, patulog-tulog ka. Asan ang humility din doon? O kaya na pagsasabihan, o ba't mo iniwan to? Ba't ganito to? Ay hindi, kasi ganito yan, ganito yan. Nangangatwiran tayo eh. Totoo yan. Sa inyo nga mag-asawa, sa kaibigan, sa trabaho, ganyan yan eh. O sister, ba't ganito? Brother, o love, ba't ganito to? Ay, ano yan? Hindi, huwag mong gawin yan, love, kasi meron nga niyang artista eh. Love na love at yan isa. Alam mo ba pinag-iwalay nila? Ano lang, yung, ano ba yung sa pag-toothbrush? Yung Colgate. Nag-awayan lang Colgate. Nag-iwalay sa Colgate. Kasi ang babae, gusto niya, mula sa baba, itataas. Eh yung lalaking asawa, pag ginawa kayong Colgate, pinipisil lang basta, kaya pinipinipit yung Colgate. Balitaan nyo ba yun? Hanapin nyo. Naghiwalay. Dahil lang doon. Maasan ang humility. Ang babaw nga eh. Isipin nyo po yun. Buti na lang nga kami mag-asawa, hindi nangyari sa amin. Kasi ako, ganun din ako eh. Maghapdang punto talagang, kung pwede nga lang, gamitan mo pa siya ng ballpen eh. Yung ballpen, ilurol ko ganyan, o di ba? Ilurol ko yung ballpen ganyan. Diba? Para talagang para yung ilalim pagkatapos ng pipilipitin kong ganyan, yung pipilipitin kong ganyan, yung pinakapit, di ba? Pagdating ng isa, pagdampot, pinipit pa. Ano nangyari dyan? Eh, ganyan talaga eh. Buti naalala ko yung kwento na yun, yung balita na yun, naghiwalay. Hindi ko lang pinihiwalay yan, di ba? Dahil lamang to. Sa hindi, pinapractice na nga eh. Pinapractice na nga yung humility, di ba? Ganun ang ibig ko sabihin, brothers and sisters in Christ. Amen po. Kung talagang kilala na natin ang Diyos na ito na nasa sa atin, tayo po'y magsisimula po na alin po, pag-aralan natin yung sarili natin kung tayo po ba'y karapat-dapat sa Diyos na ito. Kalugod-lugod ba tayo? Worthy ba tayo? Tayo po ba ay kapakinabangan ng Diyos na ito? O kapakinabangan tayo ng demonyong ito? Eh, dami kang Kristiyano. Ang demonyo nakikinabang. Bakit po? Ma-pride. Ma-pride. Hindi ba? Eh, karakter ng demonyo yun eh. Parang ako sa lubang buhay. Kristiyano ako, pero nakikinabang sa akin yung demonyo. Bakit? Ang salita ko nung araw, ako pa. Ako pa. Pare, bakit talaga? Siyempre, ako pa. Di ba? Hindi ba? Ganun eh. Eh sabi ni Lord, eh ikaw nga! Ikaw na! Ganyan po ang katotohanan, brothers and sisters. Kaya yung tanong niya, up to the press, tanong din po yan sa mga Kristiyano. Kilala niyo ba talaga ako? Amen. If He is your God, siya yung Diyos mo, pag-aaralan mo siya. Kasi niniwala ka sa Kanya. Diba? If you want to experience His power and His work and the fulfillment of His word, as what Jesus said na napapakinggan natin, this is what Jesus said, that heaven and earth will pass away, but my word, it will remain until it fulfills. Sinasabi ng gospel yan, sinasabi ng sermon yan. Oo, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin. Diba? Ewan ko lang sa inyo kung gusto nyo. Kaya nga po mga beloved brothers and sisters in Christ, kapag ito nga po ang sinasabi ng ating Biblia ngayon, mga kapatid, sinasabi niyo, kilala niyo ako, alam mo kasan ako. Pero ako kilala ko kung saan ako nanggaling, kasi siya nasa sa akin.
Dapat ito ngayon ang motivation ng ating pananampalatayang Kristiyano. I know God. He is my God. He is a faithful God. He is a loving God. God of forgiveness. God of blessing. Lahat po sinasabi natin, dapat pag-aralan natin yon sa atin. Ako ba'y mo? Mapagpakumbaba? Hopefully kahit na konti. Kahit na konti. Pag-aralan ko maging kahit na konti. Hindi na maganda ka perfecto. Ako ba'y pagpala? Ako ba'y nagsishare ng blessing? Ako ba'y nagsishare ng Word of God? Because I know that the Word of God is in me. Hindi po ba? Ako ba'y marunong mag-forgive? Yun ang mga pag-aaralan natin. Bakit? Yan ang palatandaan ng pananampalataya mo na kilala mo ang Diyos dito. Tulad ng sinasabi ng Panginoon. Amen ba? Amen. Brothers and sisters in Christ, purihin natin ang ating Panginoon. Amen. To God be the glory. Amen. Amen ba? Amen. Kung papansinin niyo po, no? Meron tayong mababasa sa gospel po ni John sa chapter 14 verse 7 na ganito po. Basahin natin yan. Gospel ni John, chapter 14, verse 7. Okay. 14, verse 7. Okay. Ano nakasulat? If you know me, you will know the Father also. Sabi ng Panginoon sa mga alagad. Amen po? So maliwanag po ba yun? Indeed, you know me and you have seen Him. Hello? Sabi ng Panginoon sa mga alagad. No? Sa Tagalog, ganito eh. No? Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Amen. Hello? Amen. Yung kilala natin ang Diyos na ito, nakita mo na ang Diyos. Kanino? Hindi sa kapwa mo. Amen. Sabi ng Biblia that we are created by God according to His image and likeness. Hindi ba? Nakikita mo. Sinasabi rin ng Panginoon, whatever you did to the least of my brethren, you did it to me. Hindi ba? Ano ba ang ginawa mo? Sa kapwa mo, sa mga abang katulad nito. Sa akin mo yan ginagawa. So, bakit ka magpuporgive sa tao? Hello? Di ba? Parang ayaw niya ito sumunod eh. Bakit kayo magpuporgive sa tao? Para patawarin. Kasi hanggang patawarin. Dahil kilala mo nga ang Diyos na nasa sa iyo, nasa Kanya. Di ba? Kilala mo ang Diyos na siya'y nasa sa iyo at yung forgiveness niya, no, binibigay mo sa Kanya sapagkat naniniwala ka sa Kanya na siya ay may pananampalataya rin sa Diyos. At pangalawa, naniniwala ka na ang ginagawa mo sa Kanya ay parang kay Kristo mo na rin Ginawa. ginawa. Yun ang ibig sabihin. Hindi po ba? Maliwanag po ba? Ito yung mga pinapractice natin. Anong sense ng pakikinig natin kung wala tayong napupulot na aral na dapat natin isabuhay? Dahil pag hindi natin na isabuhay, mananatili tayong patay. Saan? Sa Espiritu ng Diyos. And that is the reason why the proclamation in this gospel is now alive in us. Alive in us. As what Jesus said in John 15 verse 16. Sabi ni Kristo, remember, you are not the one who chose me, but I am the one who chose you and appointed you to go and bear much fruit. Bakit ka pinili ng Lord?
upang ikaw ay maglakbay sa mundong ito na namumunga ka. Saan? Sa espiritual na pag-ibig, kagalakan, fruit of the Holy Spirit. Katyagaan. Ano pa? Ha? Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kaunawaan, pagpapakumbaba. Doon tayo namumunga. Amen? Pero maaaring hindi pa hinog, okay lang yan. Alam ni Lord yan. Kailangan pahinugin. Kasi pag hinog, hindi po masarap eh. Pag Pag-ilaw. Ay, hindi. Sorry. Pag-ilaw. Ano ba yun? Pag-ilaw. Pag-ilaw, hindi masarap. Pag hinog, masarap. Ano ba yan? Purihin ang Diyos. To God be the glory. Sharp na sharp kayo, di ba? Yung nakinig, brother. Nakinig. Buhay nga eh! Buhay nga espiritu eh! To God be the glory! Hindi ba? Amen? Pero pag hilaw po may paraan. Pag hilaw pa, pag hilaw pa, ang medyo malutong-lutong pa yung mangga. Buburo. Ha? Buburo. Hindi, saku. Kuha ka lang ng bagoong eh. Sasaw mo sa bagoong. Ayun! Surot na surot ka na yan! Amen? But anyway, pamuli po, dadalhin ko po kayo sa Gospel ni John sa chapter 16, verse 32. Hello. Anong sabi po ng Panginoon na isinulat Ano sabi 16? ni John sa kanyang gospel sa John 16:32? Pwede Tagalog ba? Sige po. Tagalog. 16:32. Opo. Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan niyo ko. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Amen. Ano yung sabihin nun? Paglabas natin dito, magkakanya-kanyang lakad tayo, kanya-kanyang uwi tayo. Balibad uwi kayo sa amin. Di ba? Magkakanya-kanya tayong lakad, di ba? Hello. Pero huwag kayong mag-alala. Pag alis nyo rito, kasama nyo pa rin si Kristo. Yun yung sinasabi niya. Kasama nyo si Kristo. Bakit po? Kasi alam nyo eh. Dahil kilala nyo siya, alam nyo na siya ay nasa sayo. Amen? So hindi ka dapat mag-alala. Hello? Amen. Huwag niyong isipin na pag-uwi sa bahay niya po, ano ka palang pagkain. Isipin yun. Isipin niyo po, salamat sa Panginoon, kasama kita, Lord. I am blessed to become a blessing to my entire family. Pagpasok mo sa bahay, ito ang gagawin mo agad. Pagpalain mo, Panginoon. Dahil kasama mo siya. Sasabihin mo, Lord, pagpalain niyo po ang bahay na ito. At yung asawa ko natutulog po, hayaan mo siyang kahimbing ang tulog. Gigising niyo na agad. Hindi ba? Amen? Because you are blessed. Because the presence of Christ is alive in your life. So, ano a blessing? That is what Jesus said in the book of Acts. That you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Ano ba kinatanggap ngayon nyo? Anong kapangyarihan ang tinatanggap nyo? Spiritual na salita ng Diyos. Ano spiritual na salita ng Diyos na tinatanggap nyo? Yung sinasabi ng Panginoon. Kilala ko ang nagsugo sa akin sapagkat siya'y nasa akin. Kilala nyo ang Diyos, di ba? So dapat alam mo na siya'y nasa sayo. So wala akong problema. Hayaan natin ang problema sa sarili niyang problema. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory of God, Father in heaven. Holy be your name. Your kingdom come. In the name of Jesus Christ that empowered to us continuously, O Lord God, anoint into our heart, mind, soul, and spirit. Bless us, O Lord.
As we receive the empowering of your word as a spirit that gives life, to make a blessing at your living witness that you are alive in our life. Jesus, we trust in you because you are the Amen of God, the fulfillment, the seal of spiritual presence in our life. To lead us, guide us, protect us, and give us more wisdom and power. Ano ang isasagot natin every time? Amen. Amen. Meaning, siya'y nasa sa akin. Amen. Amen. Kung tatagalugin mo yung amin, amen. Asa amin siya. Huwag mo naman suluhin. Yun ang ibig sabihin nung nasa sa amin. Amen po ba? Okay naman po pag makakarinig kayo, mayroon nagsasabi ng mga churches, nasa sa amin si Kristo. Kayo wala kayong kaligtasan. Huwag kayong maniwala doon. Okay sana yung nasa kanila si Kristo. Pero pag dinugtungan na wala kayong kaligtasan dahil nasa kanila si Kristo, magagalit si Kristo. Dahil hindi kalooban ni Kristo, suluhin siya. Thus He is for all of us. Ha? Tama no? Tama. Tumama rin ako. Salamat po mga kapatid. To God be the glory. Sige po, at tayo tumayo at aawit po tayo bilang tanda ng proclamation of our faith. That the spiritual presence of God has empowered to us, brothers and sisters, lead us to glorify God. For God is looking a worshiper that could worship Him in spirit and in truth. And we have that, brothers and sisters in Christ. The Spirit of God is upon us to glorify God in Spirit and in truth.